Ulitin natin. Wala pala tayong sounds kanina. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratelis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong tungkol po sa sinabi ni Atty. Zulaika na yun pong mag-ingat tayo sa Typhoon Inday. Ginawan po ng intriga nitong mga matitindi po ang imahinasyon. Baka balak pa nila uling sampahan ng kaso si BP Sara dyan sa mag-ingat sa kay Typhoon Inday. Gagawa na naman nila ng gawa-gawang kaso. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong sinasabi nila na threat. Ang sabi po ni Dilima, wala raw pong conditional threat. A threat is a threat. Tapos. Tindi, no? Okay. Sasagutin po natin yan lahat. At ito po, hinahanap po natin sila. Yun pong mga tao na namoblema po sa EDSA. Naalala nyo po mga kapatid, nung nagrally po sa EDSA yung mga INC, sabi po nila, bakit naman kayo nagrarally bigla ng walang mga permiso? Tignan nyo, nagkanda traffic. O ganyan po sila. Ngayon po, tahimik. Tahimik po sila sa baha sa EDSA. Ha? Tahimik po sila sa baha sa EDSA. Sa traffic sa EDSA na dulot ng baha. Yan. Kasi, syempre, mga amo kasi nila yung mga magnanakaw ng bahay. Yan pong mga, madali lang po. Madali lang po ang mga mahuli kung sino po yung mga bayaran ng mga magnanakaw. Yung mga maiingay po pagdating kay BP Sara, pero dito sa mga epekto ng kanilang mga amo. Lahat na po ito mapa-journalist, kung sino man, lahat ng mga tao sa gobyerno, lahat po ng bayaran, no? Ganito lang po, simple lang po. May titignan tayong journalist. Yan lang po yung formula. Panay ang atake sa Duterte, pero dehin bokiki sa epekto ng baha. Yan po. Bumaha po, hindi lang po sa EDSA, bumaha po sa buong Pilipinas. In fact, 17 dedo dahil po sa pagbaha. Konting ano lang, 'di ba? Hindi naman po konting ambon lang, konting ulan lang po. Grabe na po ang baha. Pero wala pong ano riyan, wala pong papalag diyan sa mga 'yan. Bakit? Mga bayaran eh. Tignan nga natin kung yung etong paborito nating hindi bayarang media. Tignan nga natin kung binanatan. Tignan nyo po Ngayon po kasi, pag ikaw wala kang pinapanigan, yung sinasabi nyo na babanatan mo, pwede mong banatan si BP Sara dahil inaakusahan nyo nga nagnakaw eh. Pero babanatan mo lalo itong mga yumaman o nagkamal ng salapi o mga magnanakaw sa flood control. Kung ngayon po may nabalitaan ka na malawakan po yung pagbaha at saka may 17 namatay dahil sa baha, no? Okay. Ganun po ang totoong walang pinapanigan. Tignan nga po natin yung mga hindi bayarang media. Ulitin ko po, hindi to bayaran Baka akusahan nyo ko, wala akong sinasabing bayaran to. Ang pinakapaborito natin dyan, isa po sa pinakamasipag mag-post. Dahil hindi po siya bayaran, itong si Igan. Hindi ko po nakikita. Ngayon ko lang titignan yung Instagram. Kasi naniniwala ko na si Igan, hindi siya bayaran. Kaya tinitiyak ko sa inyo, babanatan niya rin yung mga may kagagawa ng pagbaha sa Pilipinas. Hindi po si Papa Jesus Normal lang po umuulan. Pero ang hindi po normal, yung naglagay ka kumuha kayo ng pondo
para sasabihin yung flood control pero may baha pa rin. Yun po ang hindi normal. Okay, tignan natin. Ito po ang mga post ni Igan ngayon. Hanapin natin. Baka naman may binanatan siyang mga may kagagawan ng mga nakawan sa flood control. Ito po. Hindi ko maintindihan bakit kung sino pa ang gumawa ng mali. Maganda yung natin. Mukhang may babanatan siyang sa flood control. May ginawa daw mali. Tuloy natin. Hindi ko maintindihan bakit kung sino pa ang gumawa ng mali ay siya pa ang nagmamalaki, mayabang, inosente, at madalas siya ay nakikita sa taong mayaman at nasa kapangyarihan. Wala pa rin. Hindi mo pa rin binanatan yung flood control? Tayo ay naipit ngayon sa away ng mga magnanakaw. Confidential fund man yan o flood control project. Pare-pareho lang sumausaw sa kaban ng... Wow! Congratulations, ha? Binanatan mo rin, ha? Kaya lang, hindi naman pagnanakaw yung confidential fund, eh. Ang pagnanakaw po yung flood control. Kapuna-puna, tila tinanggap na marami ang magnanakaw na kaunting halaga ninakaw kung ikukumpara sa magnanakaw rin ng isang mas malaking halaga. Kita nyo na? Pinagtatanggol mo pa. Yan kasi yung natin, di ba? Sinasabi natin, bakit ang hinahabol nyo si BP Sara ang late na pera? Sabi ni Igan, 5 duling man yan o trilyong pisong banlag, pareho pa rin na kumulimbat at dapat parusahan at pagdusahan. Utot mo. Pag 5 lang po ninakaw mo, kupit lang ang tawag doon. Pero pag trilyon po ang ninakaw mo, yun ang dapat ikulong. Huwag mo kaming paandaran, Igan, kasi hindi na nila maitago. O, kita nyo, pati si Igan, hindi na maitago yung mga magnanakaw dito sa flood control. Ganyan talaga ang buhay. Grabe po. Eto na po tayo sa atin, no? Siguro naman, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung mga picture at saka mga videos ngayon. Nakita nyo naman na siguro. Totoo po na binabaha ngayon ang buong Pilipinas. Isa-isahin lang muna natin, no? Nung nagrally po sa EDSA, teka lang, inom lang ako. Natutuyuan ako ng kuha muna tayo ng tubig. Natutuyuan ako ng laway. Okay. Yung nangyari po sa EDSA, nung rally po ng mga Iglesia ni Cristo, halos murahin po ng mga Dilawan, Kakamping, Makabayan Black, at kung sino pa pong mga kakampi, loyalista pa pala. Nakakalimutan tuloy natin yung mga loyalista, eh. Okay. Ito pong mga tao na to, halos isumpa po yung rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil daw po sa grabing traffic na inabot ng mga tao. Wala po kayong maririnig ngayon ni isa. Maski po to si Igan. Hindi niya po binanatan itong mga flood control na nagka-traffic po ngayon sa EDSA. Ganyan po ka-epokrito yung mga yan. Ito po, tuwing uulan, magkaka-traffic dahil bumabaha. Hindi po sila magagalit sa mga nag-cause ng baha. Alam nyo, sasabihin nila, Badong, dati nang may mga baha, bakit angal ka pa rin ng angal? Totoo naman po yun, na dating may baha. Okay. Totoo po yun, pero dati wala pong trilyon piso na budget para pigilan ang baha. Ngayon po, trilyon piso po yung budget, may baha pa rin. At mas malala pa yung baha ngayon. 'Di ba? Yun yung po yung sinasabi natin na tinututulan natin. Kung wala rin po palang epekto yung flood control, dapat hindi na lang po tayo gumastos para sa flood control. Nagbayad tayo, wala rin naman palang epekto. Meron pa nga sinabi yung taga Pampanga,
Dati raw, yung ano po to, governor ha, dati raw, bago raw itayo ni nung congressman ng Pampanga yung flood control dyan, tumitila ka agad eh. Bumabaha pero bumababa rin. Ngayon daw, buwan nang inaabot ng baha. Okay. So, ibig sabihin, nakaperwisyo pa po itong mga flood control na to. Yung iba kasi, syempre, wala naman talaga silang ginawa, yung mga ghost project. Yung mga may ginawa naman, perwisyo po yan kasi wasak agad. O, wala po nagagalit. Wala pong nasasampahan ng reklamo. Wala pong naiimbestigahan tong Senado. Kaya yan po yung meron pa ako napanood, minumura na si Erwin Tulfo. Move on, eto ba yung gusto mong move on? Kami. Binabaha kami rito, samantalang kayo, palibasa. Tumatanggap kayo ng mali-maleta, tapos sasabihin nyo lang na move on. Manood po kayo ng mga video sa mga hindi pa po nakakanood. Yung sa bukid nun ba yun? Yung nagbabaan na sila sa truck dahil rumaragasana po yung baha. Nakakatakot po yung mga baha na yan. Talagang, ayan po, 17 na po ang kasalukuyang dedo dahil po dyan sa naapektuhan po ni Typhoon Inday. Speaking of Typhoon Inday, ito po, at ilan po yung naapektuhan? Ang naapektuhan na po ay 514,000 individuals sa buong bansa. Ang laki po ng baha, no? Konting ulan lang, ang laki na po ng baha. Hindi po yung baha, sanay po tayo sa binabaha eh. Ang hindi po tayo sanay, ginastusan po natin, trilyon po ang budget natin dyan, binadgetan natin ng trilyon, hindi naman rin po napipigilan yung baha. Buti pa, hindi nyo nalang pinakailaman. Kung wala rin naman palang epekto yan, dapat hindi na kayo nagpatayo, yung trilyon na yan, trilyong piso na yan, nagamit pa natin para sa mga totoong proyekto, hindi yung kunwa-kunwari ang proyekto lang. Okay, punta na po tayo rito sa mga babanata natin ngayon. Ito po, meron pong bumabanat, no? Sabi nila, si Anjo Iliana daw yan. Pinagbabayad yata si Anjo Iliana ng 3.5. May bumabanat po na si Anjo Iliana, sabi nila, natalo sa korte si Duterte vlogger Anjo Iliana. Kailan po naging Duterte vlogger si Anjo Iliana? Lahat na lang po, no? Hindi po siya, kaya po namin siya pinanonood noon. May panahon talaga pinanood natin siya kasi may ibubulgar daw siya laban kay Tito Soto. Di ba? Galit yung mga DDS eh. Galit yung mga Duterte supporters kay Tito Soto. O kaya naging interesado tayo sa kanya kasi yung sinasabi niya, merong chiching si Tito Soto. Pero tumigil na po ng kanonood yung mga Duterte nung sinabi po niya na gawa-gawa niya lang yung kwento na may chiching si Tito Soto. Puta, paano mo paniniwalaan yung tao na yan? For content lang pala lahat. Inamin niya eh, di ba? Na gawa-gawa lang yung kwento na yan. Kaya wag niyo pong ibintang sa amin yung mga kinaiinisan ninyo na vlogger. Katulad nito ni Anjo Iliana na DDS vlogger agad. Okay. Ito po, basahin po muna natin yung pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na may pamagat po na minamahal kong mga kababayan. Ito po, ngayon lang araw na to lumabas. Ito po ay kanyang pahayag mula po sa kanyang pagkakakulong. Minamahal kong mga kababayan, kahit nagkalayo po tayo pansamantala, ipagpapatuloy pa rin po natin ang sama-samang pagpapahayag sa buong mundo
na nawa ay makamit na natin ang matagal ng nating karaingan ukol sa pamamayani ng transparency, accountability, katarungan at ng demokrasya. Ang mga bagay nito ay kailangan para sa pagkakaroon ng katatagan, kapayapaan, kaayusan at kasaganaan na inaasam ng ating bansa at ng kanyang mga mamamayan. Diyan lamang po kayo dahil sa malaon at madali ay muli tayo magkikita-kita sa tulong ng ating dakilang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit. Mahal ko po kayong lahat. Yan po ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Magpagaling po kayo, Senator Marcoleta. Alam po natin na kayo po ay isa sa pinag-initan kasi alam nyo naman, no? Kayo na lang po yung natitira talaga na porsigido na mag-imbestiga dito sa flood control. Talagang ang inyo pong kalaban ay hindi lang po simpleng mga bilyonaryo, super bilyonaryo na mga magnanakaw at sanay gumawa ng mga krimen. Kaya alam na alam po natin na kayo po ay pinag-initan kahit wala po kayong kasalanan. Sabi nyo nga, gawa-gawa lang yan. Ang pinagtataka lang namin, Senator Marcoleta, deklarado na ng COMELEC na wala kayong nilabag na batas. Bakit pagdating sa ombudsman, tuloy pa rin ang pagkakaso sa inyo sa parehong pera? Hindi naman po magkaiba yung perang, hindi po 75 million na isinampa sa COMELEC. Yung pera na 75 million na campaign donation, yun din po yung pinag-uusapan nating 75 million na isinampa naman po sa ombudsman. Kaya magkikita-kita talaga tayo, Senator Marcoleta, dahil hindi naman po habang buhay. Hindi po habang buhay na mamamayani po ang kabuktutan. Sa mga nagtatanong po, paano ka nakasigurado ba dong? Paano mo nasigurado na si Senator Marcoleta makakalaya pag si BP Sara na ang naging presidente? Mayroon po kasing power na magbigay ng pardon ang mga presidente. Kaya kung ano man po ang mangyari kay Senator Marcoleta, ipapardon po yan. Lalo na po kung siya po ay tatakbo bilang Vice President ni Sara Duterte. Ang laki po ng panalo niyan, di ba? Mahal na siya ng tao eh. Advantage na ni Senator Marcoleta yan, yung pagsasampa sa kanya ng reklamo. Yun lang po pakiusap namin kay BP Sara, huwag niyo po sanang kalimutan na isama sa line-up. Alam ko po si Senator Marcoleta, yan yung inaawitan ninyo. Kahit hindi pa nyo binubulgar kung sino yung nililigawan ninyo for Vice President, alam ko sa aking pakiramdam na si Senator Marcoleta yan. Sana rin po, wag niyong kalimutan na isama sa lineup si Jinggoy. Kasi po, nakulong din eh. Nakulong din at hindi naman bumaliktad. Okay. Ito po, yung sinasabi po ni Atty. Zulaika Lopez na prepare for Typhoon Inday, medyo kinabahan na naman po itong mga kalaban natin, no? Yung mga kalaban po ng mga Duterte, ng mga congressman sa pangungunan ni Leila de Lima, nang intriga na naman po. Sabi lang ni Atty. Zulaika Lopez, prepare for Typhoon Inday. Ito naman po si Leila de Lima, ito po ang sinagot. Merong double meaning ang ganyang salita. Meron na naman bang kababalaghang pinaplano ang kabila? Yung kampo ni BP Sara para makadiskaril, makadelay dito sa impeachment trial. Di ko maintindihan. Wala pong... gusto nga namin matapos na tong impeachment trial na to. Kung gusto nyo nga sabihin bukas, tapos na eh. Payag kami. Hindi po si BP Sara ay nag-delay. In fact, kayo po ang nag-delay. Bakit? Nakatakdad na magsalang kayo ng isang
testigo. Hindi nyo sinalang yung testigo nyo nung Biyernes. Bakit hindi nyo sinalang yung testigo nyo nung Biyernes? O, di ba? Di nakadelay na kayo. Okay. Kung ano man yung gusto mo sabihin, Laila de Lima, intriga. Bakit kayo lang ba pwedeng magplano? Kung magpaplano po sila, yung kampo po ni BP Sara, bawal po ba magplano para matalo kayo? Grabe naman kayo. Ito naman po ang pahayag ni Adjong. Maybe just wants to make some PR. I think that's also a way for them to feed the ego of their support base. So it does not answer the allegation. Hindi ko maintindihan kung ano pa po ba ang sagot na gusto ninyo sa aligasyon nyo. Unang aligasyon, may binitawang death threat si BP Sara. Ano po isasagot doon? Hindi pa ba malinaw ang sinasagot na hindi po? Gusto yata nila, ano pong pinagbibintangan nyo na nag-death threat si BP Sara kay BBM? Ang sagot po ng kampo ni BP Sara, wala po yan. Wala pong death threat na naganap. Ano pang sagot ang gusto ninyo? Oh, hindi raw sumasagot si BP Sara hanggang ngayon. Hindi po ba impeachment trial na yan? Pwede ka bang hindi sumagot? In fact, sumagot nga sa inyo, hindi nyo pa rin nire-recognize na sumagot eh. Alam niyo po, kayong mga nasa prosecution, hindi po totoo na ulitin nyo ng milyon beses, maniniwala na yung tao na may death threat. Inuulit-ulit nyo lang, matagal na po yung tape na yan. Matagal na po yan. Napanood na yan ng madlang people. Bumaba po ba yung tiwala? Kasi sinasabi nila, di ba? Ano yung kinakaso nila kay BP Sara? Yung trust. Ano na nga yung kinakaso nila tungkol sa trust? Alam nyo yan eh, sagutin nyo lang. In fact, si BP Sara po napakataas ng trust and trust rating. Si BBM po yung negative eh. Betrayal of public trust, yun. Oh, betrayal of public trust daw yun. Eh matagal na napanood dyan ng mga tao eh. Bakit hanggang ngayon mataas pa rin yung public trust ni BP Sara? Sa inyo wala. Oh. Death threat daw. Conditional. Napaamin yung kanilang napaamin po yung kanilang masyado yung tinitechnical eh. Sabi ni De Lima, may sinabi po siya sa conditional eh. Ito ang binanggit ni De Lima tungkol sa conditional. There is no such thing as conditional threat because threat is threat. 'Di ba? Okay. Wala daw pong conditional threat. Kaya ang threat ay ang pagbabanta ay pagbabanta, period. Wala raw conditional threat. Eh ano yung narinig namin? Pag ginurgur ako, may gugurgur na dyan sa mga yan. Hindi po ba conditional po yun? Pag may sinabing pag. Tama naman. Kung magiging stricto po tayo, wala pong conditional threat. Kasi ang meaning po namin na sa inyo, yung conditional threat, kasi given eh. Naniniwala kayo na may sinabi si BP Sara na pag ako ginurgur. Naniniwala naman sila, naniniwala tayo pare-pareho na sinabi ni BP Sara yan. Actually, wala namang problema sa tape na yun eh. Nagdalawang araw kayo ng salang, wala naman pong kumu-question. 'Di ba? Sabi nga ni Panelo, para saan yung testimonya ni
kalilong. Wala namang kumu-question na, wala namang nagsasabing peke yung video. So kung hindi po peke yung video, naniniwala po tayo na yung video po na yun ay totoo, ano po yung hindi nyo maunawaan? Hindi nyo ba maunawaan pag sinabing, pag ako ginurgur, gugurgurin, nag-utos na ako na may gugurgur sa kanila? Yun po, magkakaiba lang yung tawag natin. Sabi nyo, walang conditional threat doon. Threat talaga yun. Ang sabi naman namin, yung conditional threat, kung ayaw nyo tawagin conditional threat, wala talagang threat. Kasi magaganap lang po yun, paulit-ulit na kami, magaganap lang po yun pag siya'y ginurgur. Sabi na nga ni BP Sara, meron bang krimen yung paghiganti mo mula sa revenge from the grave? Krimen po ba yun? Isa lang po ang ibig sabihin yan, wala pong threat. Di po ba? Wala pong threat talaga si BP Sara, hindi po yan makukonsider na threat. Kaya pinatatagal nyo lang, wala naman po. Tapos meron na naman titistigo para corroborate. Dapat kasi, bakit nyo pa i-corroborate? Kami na nga nagko-corroborate. Na sinabi talaga yan ni BP Sara. Magkaiba lang kayo ng interpretasyon. Sa inyo, ang kahulugan nung pag sinabing pag ako ginurgur, ang ibig sabihin, pinagugurgur ko na sila ngayon na. Ang pagkakaintindi namin, literal. Pag ginurgur si BP Sara, mayroon na siyang mga kinausap na hindi naman sinasabi na mga hitman o assassin. Wala po eh. Maski nga si Ontivero, sinabi niya, wala raw assassin, wala raw hitman na napatunayan, na nag-hire siya ng assassin. So, anong pinag-uusapan natin? Mga imahinasyon lang po nila. Okay. Ito po ang nakakatakot eh. Kasi, yung pagkapeke po nitong mga to, ng mga nananawagan ng accountable. Dito muna tayo sa EDSA. Yung baha po sa EDSA, nag-cause ng traffic, walang sumisigaw ng kinukundina yung baha. Wala. Pero yung mga nagkundina po, ang hinahamon nga natin, sana, para kapanipaniwala kayo, yung lahat na nagkundina, dahil nagka-traffic daw sa EDSA, kinundina nyo rin sana yung baha. Hindi nyo po kinukundina yung baha eh. Nadulot ng palpak na flood control program ng ating Pangulo na ginastosan natin ng bill. Tanong ko po, may ginastos po ba yung gobyerno sa rally ng INC? Meron, di ba? Sabihin nyo, meron. Kasi yung mga pulis, ang dami nagbantay. Eh kahit hindi nyo naman bantayan yung INC, hindi naman po yan na manggugulo yung mga INC kahit walang mga pulis. Bakit? INC lang po ba nagrarally dyan? Yung gastos nyo ba sa pulis sa INC? Iba yung gastos nyo sa pulis sa ano? Libre lang ba yung mga pulis pagka ibang grupo yung nagrarally? Okay. Ikalawa. Wala nang ikalawa. Yun na yun. Napaka-peke ninyo na nagagalit sa traffic. Yung baha ba, hindi ba nag-cause ng traffic? Nag-cause ng traffic kasi ang nakakatawa nga, yung same na section, yun pong dinaanan po, ganun lang din po karami yung napadaan nung unang araw ng INC rally. Ganun lang din po karami yung dumadaan. One way, one lane lang din po. Tsaka nung baha. Kaya ang ganda ng comparison eh. Parehong one lane lang yung nadadaanan. Pero bakit nagalit kayo nung ang mga tao ay humihingi po ng katarungan
kay Marcoleta at humihingi po ng katarungan sa mga magnanakaw ng flood control. Ah. Pero nung binaha naman tayo, wala pong tao. Wala pong nananawagan na mag-conduct tayo ng flood control investigation. Alam niyo po, ang dami pong video na minumura po si Erwin Tulfo. Dahil po sa sinabi niya na mag-move on na tayo. Ito ba ang mag-move on tayo? Buong Pilipinas po binabaha. Badong, ulitin ko na naman. Di ba noon pa naman buong Pilipinas binabaha pag may ulan? Opo, pero wala tayong budget na trilyon sa flood control. Yun po yung pagkakaiba eh. Nakuha nyo? Wala po tayong flood control na ganyang kalaki. Okay. 1,000 may git tayo, 395 lang po nagla-likes. Mag-likes lang po tayo. So, napaka-peke po ng panawagan natin. Isa pa po, 17 po. Ito, 17 ang namatay sa Typhoon Inday. International name, Bavi. Ayon po sa NDRRMCM. Ayan. Kanina pa pong ano yan, ha? Alas 6 ng umaga. Baka ngayon may nadagdagan pa. Tapos, 10 po rito ay galing po sa Malapatan, Sarangani. 5 naman po ay Calanogas, Lanao del Sur. At 2 po from Bukidnon. Uy! The disaster agency reported 4 injured individuals, including 2 from Calanogas and 1 each from Torrijos, Marinduque, Malapatan. All were injured in separate landslide incidents. Meanwhile, 9 people remain missing. Yan. Tapos, ang napektuhan pong pamilya ay 112,500. Kalahating milyon po mahigit ang naapektuhan ng mga tao. Ayan. So, yung mga namatay naman po, binigyan po ng 10,000. Kaya nga po sinasabi, eto lang ba yung halaga ng pera ng mga tao? Samantalang mali-maleta po yung ninakaw ng mga walang kaluluwang mga tao na to. Ngayon po, ang panawagan po nila, sinasabi nila, may nangangatwiran pa na maliit, malaki, kinakailangan accountability. Sino po ang sumisigaw ngayon ng accountability para sa 17 namatay sa baha? Sino po ang nananawagan ng accountability? Sa mga dilawan, kakamping, loyalista, makabayan black. Asan ang boses nyo ngayon? Asan yung apo ni Cory na mahilig manawagan ng accountability? Asan na Dilima? Hanggang kay Duterte lang ba yung accountability ninyo? Hindi tayo pwedeng mag-move on dito, Erwin Tulfo. Hindi pwedeng mag-move on ng mga tao hanggat umuulan at may bumabaha. Ryan Locte, thank you very much sa $279. Gatchal yan, pang komatos sa Senado. Buhay na, nakaupo lang. Saan na yung mga mahihilig magsalita ng accountability? Hindi kayo lumalabas ngayon. May namatay na naman po. Sasabihin na naman ng mga yan, bakit mo sisisihin? Natural calamity yan. Yun na nga po eh. Okay lang kung wala tayong binudget dyan sa flood control na yan. Tuwing bang babahain tayo? Tuwing ba magla-landslide? Ganyan din ang katwiran natin, natural calamity. Bakit pa tayo nag-budget? Simple lang po yan. Parang tulay, nagpatayo ka ng tulay. Nung wala pang tulay, nilulusong yung ilog. O kaya nagbabangka para makatawid sa ilog.
Nung nagkaroon na ng tulay, wala nang bangka. Pwede mo nang lakaran yung tulay, pwede ka nang sumakay ng bike, pwede ka nang magmotor, tricycle, jeep, makakatawid ka na sa ilog. Yun yung purpose kung bakit kagagastos pampatayo ng tulay sa itaas ng ilog. Ngayon ang tanong, bakit tayo gumastos ng flood control para mawala yung baha? Puta, malawakan pa rin eh. Okay lang sana kung yung baha natin dito lang kasi dito lang umulan na malakas. Kaya EDSA, saan ba yung EDSA? Sa Luzon. Bukidnon, sa Mindanao. Sarangani, Mindanao. Luzon, Mindanao, may baha. Ang lawak ng baha. Hindi po pwedeng ang mga kalamidad na pwede natin sabihin nature talaga. Super Typhoon, Yolanda. Buong Pilipinas ba yun? Doon lang sa yung simpleng tag-ulan po, dapat hindi na natin, diyan po pinaghandaan niyang mga baha na yan, ay ang mga flood control. Kung sasabihin nyo rin lang, nakada uulan, yung bagyo po, wala pong bagyo, bibihira po siguro yung bagyo na nanalasa sa buong Pilipinas. Wala pa po ako naririnig na super typhoon. Kung doon po nakasentro yung bagyo, hindi nga natin alam na kung saan ang sentro ng bagyo. Bakit yung pagre-report natin? Puta, mas na-report pa natin yung mga pagpunta ni Zulaika sa Senado, na-report pa natin yung pero yung mga mata ng bagyo, wala na tayong kamalay-malay kung saan dumaan yung bagyo ngayon. Nakaalis na po si Typhoon Inday. Okay. Ganito po yung sinasabi ko no? Bakit? Totoo po may mga natural calamities pa rin, lalo na po yung bagyo. Pero hindi po normal na halos buong parte po ng Pilipinas, matapos po tayo, no? Matapos po tayo mag-budget ng trilyon sa bagyo, sa baha, laban sa baha, meron pa rin pong malawakang pagbaha. Dapat yung mga biglang buhos na lang, tapos wala na agad. Ganun po yun, po pwede. Eto sa atin ngayon, baliktad eh. Dating tumitilak kagad pag bumabaha. Practical lang kasi nun eh. Bago umulan, naglilinis ng mga drainage. Pinatupad ni Tatay Digong yung kultura ng yung pinalinis niya yung Manila Bay. Pinalinis niya yung mga ilog Pasig eh. Yung mga estero, nililinis niya lagi. Ngayon, wala na ako nakikita naglilinis eh. Marami ako nakikita, tinuturo. Punta kayo sa Divisoria kung may nililinis pang mga estero ngayon. Kay Tatay Digong, 6 na taon, nakikita ko talagang linis ng linis eh. Kaya mabilis pong humuhupa yung baha sa kamay nilaan. Ngayon, ang tanong po sa Senado, kailan po kayo mag-iimbestiga? Alam niyo yung Senado, masyadong patawa. Halimbawa po, nagkaputukan. Nagkaputukan po sa Tacloban. Pucha, investigasyon agad. Ngayon ba, may nahita tayo? May batas ba kayo sa Tacloban shooting? Asa na po yung sinasabi ninyo na re-reviewin ninyo tong batas ni Kiko? Asa na po? Wala na. Kalimutan na lang natin kasi pag mainit ang issue, lahat po ng senador dumaldal dyan sa lintik na Tacloban shooting. Lahat ng senador merong panukala. Natatandaan nyo, kailan lang yun eh.
Kaya hindi natin nakakalimutan itong bagyo, itong baha. Kasi lagi tayong binabaha. Putya, hindi naman laging nagkaka-shooting. Tignan nyo po. Tsaka na uli natin pag-uusapan niyang, yan yung problema ng mga politiko natin. Ang mga politiko po natin, hindi po totoong naglilingkod. Nagre-react lang sa mga viral. Banat kayo ng banat sa social media. Sa social media, kayo yung mahilig na pumapil sa mga Hindi nyo nakuha. Nung nagkabarilan, lahat ng senador may sinasabi tungkol sa juvenile law. Babaguhin. Ngayon, nung hindi na po pinag-uusapan, wala na po nagsasalita tungkol sa juvenile. Ganyan yung natin eh. Yung mga politiko natin mahilig sa limelight. Kaya nga sana magtuloy-tuloy yung baha, hindi po dahil masamang tao ko Para yan na po ang pupukusan nila. Kasi po pagka bukas wala nang ulan, makakalimutan na naman yan. Huwag nyo pong kakalimutan, kayo pong mga namatayan, yung mga nauna pa pong pagbaha dyan sa Cebu. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Kahit yung mga kamag-anak o kapitbahay nang namatayan dahil sa baha. Dahil may dapat pong managot dyan. Ito pong sa gobyerno natin, wala pong kaya negative. Kada may magre-rating, negative po. Proud pa eh. Proud pa na negative eh. Tapos pag mamalaki pa, ito, dahil negative tayo, ito po, bibigyan ko ng trabaho to si Ben-Hur Abalos. Siya po makikinig ng problema ninyo. Napaka-insensitive nyo ba? Ang problema namin, simple lang, walang nananagot sa korupsyon. Kaya tuloy-tuloy lang po sa pagnanakaw. Ang nakikita po ng taong bayan, kung sino yung umaangal sa korupsyon, siya po yung pinakukulong. Kung sino po yung gusto mag-imbestiga sa korupsyon, katulad ni Marcoleta, siya po yung kinukulong. Negative 27 na si BBM. Wala lang po sa kanila lahat. Hindi po sila natataranta. Dagdag gastos na naman yung opisina ni Ben-Hur Abalos. Meron ka ng taga-atake si Antecler. Meron pang mga hindi namin alam kung ano yung ginagawa. Si Gadon, taga-atake pa rin. Wala naman silbi as poverty alleviation. Ano ba proyekto ni Gadon bilang poverty alleviation? Di mo na nga maintindihan eh. Eto, meron na namang bagong trabaho. Si Abalos. Iikot daw siya, tatanungin ng problema, susolusyonan. Puta, ganun lang pala kadali. 4 na taon na si Marcos. Going on 5th year na siya ngayon. Magpe-5th year na, tsaka niya naisip na lutasin yung problema ng mga Pilipino. Opo, lahat po to diversion lang. Nakikita ko nga yung ginagawa nila na pagpatol dyan sa react sila na react dito sa nagaganap sa impeachment. Diversion lang din po yan, yung mga lahat na lang. Pero hindi nyo po matatakasan yung nature. Umuulan po. Kada ulan, nare-realize ng mga tao, magnanakaw kayo. Kada umuulan, ngayon, eto po tahimik na, di ba? Hindi na siya pinag-uusapan yung mga putukan. Paano kaya pag naulitan na naman yan, meron na namang, hindi ko naman po pinapanalangin. Magre-react na naman yung mga yan. Meron na namang mga, puta, nag-aksaya lang tayo ng pera dyan sa investigasyon. Dapat pagbawal na mag-imbestiga yan si Hontiveros eh. Wala naman silbi yung mga investigasyon yan eh.
Ano po ang batas nyo na nakita dyan sa ano? Ipagbabawal yung GoBrax. Hindi mo namang kontrolado yun. Tapos yun kaagad ang sinisi. Antindi. Oh, move on na tayo, Erwin Tulfo. Yung mga video ngayon ng mga galit na galit. I-post nyo po yung mga video nyo. Sabihin nyo kay Tulfo, yan, ito po, kahulugan ng move on nyo. Huwag nang imbestigahan yan para tuloy-tuloy lang po kada uulan. Wala naman pong, dito sa atin ha, di naman po malakas sa ulan. Ganyan lang po pag tag-ulan, di ba? Ganyan lang po ang ulan pag tag-ulan. Pero ang nakakarindi po, yung baha po. Wala po yata napigilan kahit na isang baha yan lentik na trilyon na flood control. Kung titignan nyo po yung nasisira, yung, ano ba yung nasirang flood control ngayon na ano? Nasa gitna po ng ilog. Yung flood control. Pucha, kaya talagang tama yun eh. Alam nyo po yung mga ilog po natin, yung natural na ilog. Tignan nyo po yung mga natural na ilog natin, pagka po tag-ulan, lumalaki po talaga. Kaya nga po, bawal dyan tumira sa tabi ng ilog eh. Di po ba? Bawal dyan. Bawal po magpatitulo sa tabi ng ilog. Dahil yan po ay parte ng ilog. Pero pag tag-araw po, ganito lang oh, isang dipa lang. Marami pong ilog tayo na ganyan. Yung mga taga-probinsya, alam po itong sinasabi ko. Pag tag-araw, may mga lumiliit po yung mga ilog. Pero once na umulan, lumalaki po. Eh kung babarahan mo, dahil nagpatayo ka ng flood control, babarahan mo ngayon, paano pa siya lalaki? Dati flowing, ito yung mga bahay. Pag umulan, papunta lahat sa ilog. Kaya po yung ilog, lumalaki. Eh ngayon, may bara na. Puta, bumabaha na sa mga bahay. Hindi na nakakarating sa ilog. Hindi po ako nagsabi niyan. Yan po ay pag-aaral na ginawa ng mga scientists. Kaya mas naging problema natin yung flood control. Wala kasi silang pag-aaral na ginawa. Bawal positive kay BBM, negative lang, masaya sila. Wala po silang ginawang ano. Yan po ang katotohanan dyan. Thank you very much pala kay Noel Abalos. Binasa ko lang yung ano niya. Hindi tayo nagpasalamat sa 50 pesos na pangkape. Tapos, ang pinakamasakit pa, yung mga nag-iimbestiga, si Lacson, sinausawan ng lahat eh. Pati yung pagpapa-ospital kay Marcoleta. Bakit daw ginamit yung pera ng taong bayan para gamutin si Marcoleta? Anong gusto mo? Eh, dapat pinalaya nyo si Marcoleta. O sige, laya ka muna, magpagamot ka muna sa hindi gagastos ang taong bayan. Pwede na po kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Paalala uli natin, 1,300 tayo. 604 lang po ang nagla-likes. Ayan. Basa po tayo ng mga Tagalog.